Good morning, guys. Welcome to my journey. Welcome to another day of becoming a full-time trader. So, it's already 9 a.m. 9 in the morning and kakagising ko lang. Tingnan yung ating camera. Sobrang labo yun. But, as you see, wala pa akong ilaw. Liwanag na doon pero ako, syempre, nag-baby time na ako. Say hi. So, ayun guys, hindi pa ako nag-open ng ng chart. Kasi, nalobat, na-empty yung aking phone, syempre. Tapos kagabi, hindi na, nag-check ako ng aking trade sa BTC. Ano siya, hindi makita yung paper trading. Hindi natin alam kung na-trade na, ano na ba siya. So now we will see kung anong mangyari. Okay guys, nasa consolidation pa rin siya. Nasa consolidation yung BTC. Kung makita nyo yung ano na yun, naka-diretso lang yung tumakanda na to. Nandun lang sa yung opening price kahapon. Nandun pa rin siya. Optimize natin. We will not do a trade. We will just wait sa sa market. Okay. Wala pa rin yung paper trading. Hindi natin makita kung ano ng tawag ito. Status ng trade natin. Or Sunday ngayon. Well, bukas naman na. But wala pa yung paper trading. Hindi ko alam kung bakit. So ayun guys. Maghintay lang tayo. Kung saan papunta ang market, hindi natin alam. So hindi tayo mag-ano ng trade ngayon. Yung ating setup is ganun pa rin. Okay. And nasa 1 hour tayo. Wait lang. Check natin stay. So, ganun pa rin guys. Ganun yung setup niya. Makikita niyo yung day dito sa part na to. Sa dulo. So, babangon na tayo. Bibihis kasi magkakarwas ako ngayong araw. Ito muna tayo guys. Mag-open tayo ng candle. Ay, ng ilaw. Today is Sunday at mag-change ako ng aking bedsheet. So kunin na natin ito. Naglalaba ko ng ating habang maaga pa. Para mamaya na siya, ilo na. So guys, tulog pa yung mga tao dito. Kasi nga, Ramadan. Tsaka magbibihis muna ako. Wait lang.
So, ayun guys. Tapos na tayo magbihis. Titingnan lang natin ulit yung ating trade. So, nandun pa rin siya. We will just wait later guys if saan ba tungo yung market kasi parang di gumagalaw. Nasa value area pa rin siya kahapon. Now, mag-car wash na tayo. I mean, magpaikot muna tayo ng ating labahan tapos mag-car wash na. So guys, pagkatapos ko dito mag-harvest ako, yan yung labahan. Dansahin. Dami-dami. Yung labahin. Tapos mag-harvest na tayo. Dapat yung tali ko. Kukunin na natin. Dansahin ko. So nilagay ko yung aking mga undies. Sa baba. So ayun guys, enjoy sa day, enjoy, have a great day. So guys, ito na magkakaroon tayo. Tago lang natin yung ating phone kasi baka mamaya kasi may matanda nasa taas, you know. So dito lang kayo guys, dyan lang. Kita nyo ba? Yan, yan.
isa na naman niya aking gawain. Meron pa akong isang sasakyan na car wash, pero tanggalin muna natin itong buhangin. Yan, dadala ng hangin ito sa baba. Trabaho na naman ito ng matanda sa akin, kaya gawin ko na. Saba. So yan guys, meron pa akong sasakyan doon, isa. Tatapusin ko lang to. Pagkatapos, sa labahan na ako, and then maliligo. Tingnan natin kung ano pang magagawa ko. So enjoy lang muna ang araw.
So ayun guys, tapos na ako mag car-wash. Di ba ako tapos kanina, tinatawag na ako ng matanda. So ligpit na tayo ng ating gamit. Tapos mag-check tayo ng ating labahan. Tapos ligo. Naghintay ng utos kasi nag-aabang na yung utos. So ayun guys, magmamadali na ako maligo kasi yung pala yung matanda naghihintay na kasi alis kami. May ihatid na bigas. So ganito yung ating trabaho. Rush. So ayun guys, nandito na tayo sa Baniyas. After ko mag car wash, maglinis sa labas, ayun yung labahan ko kanina di pa tapos kasi yun nga, di pa ako tapos mag car wash nga, tinatawag na ako ng matanda kasi may i-deliver kaming bigas. Hindi naman namin makita, hindi rin niya alam yung bahay. Sabi ko yung location, may location pero mamaya na pagpabalik daw namin. Ayun, pumunta muna sa loob ng mall. Ako naman hindi ko alam. Dito lang muna ako sa loob ng sasakyan. Well, by the way, ganun talaga, nakakapagod yung trabaho. You know, kailangan sa una pagka mga baguhan, mag-a-adjust talaga yung katawan nyo dito sa ibang bansa. And now, eto, mag-check tayo ng BTC natin, no? Kasi kanina hindi tayo nakapag charting. Okay, but okay, we will see kung ano nang nangyari sa ating trade. Eto guys, still kitang kita ngayon yung dati hindi. So still kung nakikita nyo yung kulay parang blue green na dyan, ipapakita ko na lang sa inyo para at least maintindihan nyo kahit magulo minsan yung explain ko. But anyways, tingnan natin yung charting. So ayan guys, wala pa ako nag-change ng ito pa yung value area nung Friday. Yeah, hindi Friday, Saturday. Ito yung sa Sunday. Okay? So kung makikita nyo dito guys, hindi natin makita yung wick dito Okay? Hindi ko alam kung saan na yung wick nito. Then ilagay na lang natin to sa likod para at least alam natin. Bring front kasi nakalagay kapag nakalikod naman siguro to. Visibility interval okay, sige, ganito na lang tayo. So ngayon, ang gagawin natin habang yung matanda nagsishopping, yung price guys bumababa pero sobrang hinay niya. Okay, nandito yung stop loss natin sa week lang niya. And then, naglagay tayo dito ng buy entry. Just in case, nasa daily tayo Tatlo yung ating nilagay. Okay. Dito. At saka, meron pang isa dyan guys. Ito yung last option natin for bullish. Kung makikita naman natin dito, sellers talaga yung naka-control ng ng price. Okay, so ang gagawin natin guys, maglalagay tayo ng value area dito sa kahapon. So kunin natin yan.
Lagay natin dito. Okay, pangalanan natin ng patawag dito. Yan. Bolivaria. Ilak lang natin para hindi siya maggalaw. So, punta natin sa 4 hours, guys. And we will see kanyang opening price. So, kung makikita nyo, ito yung kahapon na value area. Okay? Naglaro lang yung price sa loob mismo ng area kung saan most traded niya, yung price niyan hanggang dito lang. Ito, tsaka ito. So, ngayon naman, kahapon, nag-end siya dito sa baba. Makikita nyo. Ayan. Ito yung opening and closing price kahapon, and then ito lang siya, bumaba lang siya ng konti. And now, nakita nyo, pumalo, hindi na siya umakyat, no? Hindi siya umakyat papunta sa 50% kahapon. So, we are anticipating na it will go up, okay? Kay dito sa part na to, hindi niya na-take yung tawag dito 50%, okay, or 80% na price, okay. So dito naman kinuha niya lang yung 50% and then go down. So hindi pa natin makita yung paper trading natin kung ilan na yung, or kung magkano na yung loss diyan. We will see. Tomorrow is Monday. Tawag dito, huwag natin galawin yung ating setup, okay. So kung makikita natin anong tawag dito, nagko-consolidate siya dito sa price na to. So either na bumaba siya, guys, okay, kunin niya tong liquidity dito, ito demand zone. So yeah, let's see na lang, hindi natin alam, but I am anticipating na aakyat siya, okay, for another hagdan, 1, 2, 3, okay. So we are anticipating another up. If not, it will come here and then go up. So yan lang, guys, yung aking mapapakita sa inyo ngayon, kasi alam nyo na. Ayan nga pala yung Baniyas Lulu. Harap ko nga muna sa akin. Nandun, guys, yung matanda, oh. So harap ko muna kayo sa mukha ko. So ayun, walang masyadong galaw ang market. Nakikita nyo naman, Sunday, walang masyadong galaw. So ganun na lang yung setup na gagawin natin. Alam kong magulo, hindi ko pa nakikita yung talagang time ko, kung anong oras ako mag-trade, 'di ba, mag-enter ng market. So the discipline itself sa sarili natin talagang mahirap i-maintain. Even ako, nahihirapan akong i-disiplina yung sarili ko, na sabi ko hindi na ako mag-entry ng trade after 5 trades, after 10 trades. Pero nakikita nyo naman na as in talagang nag-overtrade tayo. So we'll see kung anong oras ang dapat na mag-trade ako, na alam mo yun, walang tawag dito, walang disturbo. So guys, gusto kong i-take advantage yung yung makakuha ng amo ng driver lang talaga yung tawag dito, trabaho ko. Kasi pagka driver lang yung trabaho mo, meron ka lang certain time na ipagmamaneho mo yung amo mo, okay? Kasi limbawa, pumapasok o maghatid sundo ka ng bata, and after that wala nang tatawag sa iyo na may papagawa, di ba?
So, mahirap talaga na makuha natin yung pinakagusto natin. Kasi sigad naman yung mag-decision na ibibigay ba sa'yo o hindi. Kasi nga, nakikita yan sa kaloob-looban mo. So guys, I hope you're having a good day. Okay? So, I'll be ending my video now. See you for my next video. Thank you for visiting my channel. And I hope you guys have the courage to start of what you really need to do for you to start. Ako guys, bago ko nga pala tapusin to, ako guys, sobrang tagal ko nang gustong mag ganito. Kumbaga i-create ng content yung pagtitrade ko. Tingnan nyo, for almost 3 years na nagtitrade ako, I passed siguro 3 years na nga may get. Lagi akong gumagawa ng video, pero alam mo yung I'm scared of posting it kasi nga we are so conscious about others' opinion. So ako, sinimulan ko lang yun nung nagmamaneho ako na sige na nga. Kasi may isa akong motivational speaker na pinapanood, si Gary Vaynerchuk. Sabi niya, test and learn. You'll never know what will happen. You never know what will be the impact sa ginagawa mo pag halimbawa may nanood sa'yo. Or you don't need to kumbaga, you don't need viewers or supporters. Ikaw mismo sa sarili mo, dapat ginagawa mo lang yan para sa sarili mo. Kumbaga, walang ibang reason is to improve yourself. Makita mo meron kang babalikan. Kasi si Gary Vaynerchuk, guys, isang wine sa wine library sa YouTube. Meron lang siyang isang viewers sa YouTube na tumagal. Yun lang yun. And sa 1,000 videos niya, isa lang yung kumbaga nag-maintain na nag-subaybay sa kanya. So it happens, binalikan niya yung mga videos niya. So people doesn't care about you, kumbaga. We have our own life. So dapat mas ini-improve natin yung sarili natin, and other people, the same energy will come. So ako, I don't like having being with people that na magi-invite or i-invite na makikipaghalubilo. I'm more in peace pagka ako lang mag-isa, or isa o dalawang tao lang kausap ko at my sense. Hindi ako nag-i-stay na sa tao na walang hindi ko alam. Siguro pagka sinubok ka na talaga ng buhay, mas papahalagahan mo na yung quality ng time, hindi yung quantity. Kasi yung quantity, sige lang, daming oras, dami kang inaanong tao, pero hindi mo alam kung sinong tao yung tatagal sa'yo or talaga mag-stay in the worst of your life. So for me, it is not selfish to be selfish. Kasi isipin nyo guys, okay lang maging selfish ka after 3 years, 4 years, 5 years na unahin natin yung sarili natin, na at the end of the day, pag naging successful ka, walang ibang magbe-benefits nun kundi walang ibang magbe-benefits nun kundi mahal natin sa buhay. Sumaksak bigla yung nilamunan ko. Ganito yung ko guys, pag alam mo yung nagtutok ako ng mahaba. But anyways, kailangan i-practice. So walang oras or wala talagang, di mo may skill kung kailan yung success mo. Kasi ito yung pinakang dyan pwedeng sa 5 years mo na consistent, tapos in one day ginawa kang successful ni Lord. So ganun lang guys yung aking
well, na may na tumatawag na sa akin, trabaho na naman. So, I'll see you guys on my next video. Thank you for watching. You can subscribe. It's your free. You are free to subscribe or you don't need. I am thankful na at least in a minute of your time you watch my video. So, have a great day. Always think that there is no time to start. So start now.